Apparently, hindi pa rin po tumitigil sa pang-uuto at panlilinlang ang mga taga-kabilang kubol. Tignan niyo po ang larawan na ito, itong picture na to. Tignan po natin kung bakit ko nasabi na nanlilinlang or nang uuto ang picture na ito. So makikita niyo sa picture na yan, meron siyang more than 120,000 reactions. Yan po ay nung araw na screenshot yan. Medyo matagal ko na itong nakita eh. Karamihan sa reactions ay heart at saka like. So sa makatuwid, marami ang naniwala at sumang-ayon dito. Kung titignan natin, meron din siyang 26,000 shares. Imagine, ang daming nag-share. Ibig sabihin, marami talaga ang naniwala at marami pa ang gustong mapaniwala dito. At meron siyang mahigit 4 million views. So, suriin natin kung bakit hindi tayo dapat maniwala basta-basta. Una, kung babasahin niyo yung caption, yung nasa white, sabi, Pilipinas, maghanda na. Tayo na ang pinakamayaman sa lahat. Una, hindi niya sinulat ng tama ang salitang Pilipinas. Proper noun yan, dapat capital letter yung P. Doon sa baba naman, sabi diyan, PBBM kinuha na ang Marcos account sa Belgium. $987 billion. So, kung mapapansin natin, yung salitang Belgium, yung pangalan ng bansang Belgium, ay mali ang spelling. So, dyan pa lang, parang paano mo pagkakatiwalaan ang credibility ng taong gumawa nito. Yung legitimacy ng sinasabi niya. Kung sa mga simpleng bagay, kagaya ng pagsusulat ng pangalan ng bansa natin ay hindi tama, at yung exaggerated at malayo sa katotohanan na sinabi niya na tayo na ang pinakamayaman sa lahat. Hindi po ba napakalayo niya sa katotohanan? Considering na tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng kuryente, lumulobo ang utang, dumadami ang nangangailangan ng additional income or trabaho dahil hindi sapat ang kinikita, dumami ng more than 2 million ang hindi nakapag-enroll na mga kabataang Pilipino dahil siguro sa kahirapan, hindi kaya magpaaral, or mas pinili na lang magtrabaho. So, napakalayo po sa katotohanan na sinabi na pinakamayaman sa lahat. Utang pa lang natin, halos 15 trillion na. Tapos bumaba pa ang net inflow ng foreign direct investment at napakarami pang ibang problema ng bansa. Tapos sabi niya dito, nakuha na ang Marcos account sa Belgium na $987 billion. Tapos may sumubok na magtama ng spelling ng Belgium, sabi dun sa taas, kung makikita nyo, Belgium, not Belgium. We claim it. Sabi niya, we claim it pa. Tapos, nandun yung flag na yon, tapos heart, heart, heart. Sa akin pong pagkakaalam, ang flag po ng Belgium, pwede nyo tignan sa Google, ay ganun ang itsura, pero patayo po. Vertical po yung mga colors niya. Yung yellow, red, and black. Etong flag na ito, ay flag po yan ng Germany, kung hindi ako nagkakamali. Paki-double check na lang po, no? So, bakit ganito ang ating mga kababayan? Parang inuuto, nililinlang, or binibo-bo ang isa't isa. Talagang kung hindi mo susuriin ng maayos, mapapaniwala ka. At marami na nga po napaniwala. So, nakakalungkot, no? Parang niloloko natin ang isa't isa kapag ganyan, no? Napaka-exaggerated yung sinabi na tayo na yung pinakamayaman. Ganun kabilis, no? Considering sa nararanasan natin na pagtaas ng utang, kakulangan sa pondo, pagdami ng hindi nag-e-enroll, ang taas ng underemployment at unemployment, bagsak ang FDI or foreign direct investment. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa tourism natin. Sunod-sunod yung aberya sa airport natin, nabansagan ng worst airport sa maraming pagkakataon, yung traffic, no? Yung mga illegal na bentahan ng ganito, andyan. So, paano niya nasabing tayo na yung pinakamayaman? 'Di ba? Ang nakakalungkot, maraming naniwala at bentang-benta sa kanila ito. Tayo na ang pinakamayaman, parang ang hirap yatang panawalaan nun. Wala namang masama kung tayo magiging pinakamayaman, para sana, totoo lang sana, no? At totoong nangyayari. Kasi kung hindi, parang nililinlang, inuuto at binibo-bo mga Pilipino. Wala ring masama na pinopromote nila si BBM, pinapakita nila yung mga nangyayari sa ginagawa ni BBM, for as long as na totoo at makatotohanan. Wala pong masama doon. Ano pong masasabi niyo sa content na ito? Napaniwala po ba kayo nito? Nakita niyo po ba ito? Ilagay niyo lang sa comment section below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin. Sa patuloy natin paglaban sa disinformation, panlilinlang, pang-uuto at pang-BBO-BO sa ating mga kababayan. Sa patuloy nating pagre-raise ng awareness. Magkita-kita po tayo. Maraming pong salamat.